tanggal ng ngipin. Kaya sa kanyang pananaw, bilang bata, bibilhan mo na lang ng ngipin sa palengke. Hindi naman nabibili yung ngipin sa palengke. Pero dito iba ngipin sa ngipin, mata sa mata. Di ba ibig sabihin? Bagamat naibigay na yung tinatawag na Ten Commandments. Sige nga, sino makamemorize ng Ten Commandments, di ba? Yung 1 to 4 is vertical relationship with God. Yung 5 to 10 is your horizontal relationship with God. Pero itong mga parameters na ito, yung Ten Commandments, para ayusin mo yung relasyon sa Diyos at ayusin mo ang relasyon sa iyong kapwa. Pero pag hindi mo naayos, ito na nga, ma-implement na itong batas na ito. Kung tinanggalan mo yung ipin yung katabi mo, tatanggalan ka na yung ipin. Kung binali yung buto mo, babalikin din yung nagbalik ng buto mo. Isipin mo na lang yung ganun. Kung buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Ito yung tinatawag na sa mga Muslim na rido. Di ba? Yung hindi sila, pag mayroong angkan na pinatay, hindi yan matutulong hanggang hindi makaganti. Ganun po yung sitwasyon ng mga Muslim. Ganun po yung tinatawag na rido. Pero dito sa ating pag-aralan, intindihin natin na we are under by grace. Kaya nga nung kinumpara si Muhammad ng mga expert na leader at maraming nakakilala kay Jesus Christ. Kasi nung pinag-aralan nila si Muhammad, ang daming pinatay. Ang daming mga napatay. Pero nung pinag-aralan nila yung buhay ni Jesus Christ, walang isang pinatay, pero maraming tumanggap ng bago ang buhay. Isipin lang natin kaya ngayong umaga, lawakan natin ang kaisipan natin, paano ba natin maintindihan ang talatang ito in the knowledge of God. Kaya ngayong umaga, basahin natin ulit yung ating idea, tayo ay magpatawad at magbigay ng pagmamahal sa pamagitan ng paglilingkod at pagtulong sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Mahirap, pero kung binago ng buhay mo sa Diyos, pwede ka magpapalit. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan, dahil kasama mo si God. Sabihin mo, kaya mo yan, dahil kasama mo si God. Okay, unang bibigyan natin ng pansin, yung Old Testament law na makikita natin din doon sa Old Testament books o doon sa Book of Torah o Pentateuch book na isinulat ni Moises. Ang sabi sa verse 38, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Yung word ko dito na bibigyan natin pansin yung pakipaglaban. Kasi di ba, kung inapi ka, apihin mo rin. Pag nagrabyado ka, makaagrabyado ka rin. Pag sinaktan ka, saktan mo rin. Parang ito eh. Ito po yung tinatawag na the principle of equal justice. Parang parehas kayo magtamo, nanakit ka, sinaktan. Para maramdaman mo, yung naramdaman, nung sinaktan mo. Tama ba ito? Sa kanilang panahon, tama ito. Pero ngayon, we are under the grace. Mamaya, mabigyan natin ng pansin. Okay, ito po yung this important of the Old Testament law. According to Exodus chapter 21, anong sabi dyan? Verse 24 to 25. Ang sabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. E paano pag yung mga nabalang paa? Una putol na paa ay magandang paa. At tapos yung nakabali sa iyo ay amoy-alipungang paa. Parang hindi tama tayo pag-exchange ng justice, di ba? Tapos yung ngipin, bungal. Tapos ikaw magandang ngipin, parang hindi tama. Di ba? Parang sa literal na interpretasyon, parang nakakatawa pag ito yung ipinatupad natin, di ba? Kaya, kagabi nga po, di ba? Unawain, pinanood ko po yung isang speech na nagrarally sa Luwasang Bonifacio. Sabi nga ng isang nag-i-speech doon, sabi niya, na babae, na biktima ng rape dahil sa mga adik, sabi niya, yung mga drug user, yung mga drug distributor, yung mga addict, choices nila yan kung bakit sila naging addict.
Pero yung mga pinatay nila, nirip nila, at inabuso nila, hindi yan nila choices. Kasi gusto nilang mabuhay ng marangal. Pero, nabigyan sila ng ganong kaparusahan dahil sa mga tao na influence ng droga. Tama. Sa isang banda, tama. Kaya nga sabi nga ng Biblia, anong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Kung basahin mo yung Old Testament, yung lahat ng mga masama, pinapalipon ng Diyos. Sa Old Testament yun. But now, we are under the grace para ipadala yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Para yung ipadala na kahit gaano ka pakasama, kahit gaano pa ang iyong kalagayan, kahit nasa tulungan ka pa, pwede kang magbago because Christ died for you. Doon po natin makikita ang kabutihan ng Diyos. Kaya kung hindi malawak ang ating kaisipan, pwede kang mamusga. Pwede kang magtani. Oo nga, pero pag-aralan mo ang isang sistema, pag ikaw isang Christian, manalangin ka kasi labanan ito ng masama at mabuti. Kasi kung hindi ka nag-pray at pinairal mo yung galit mo, magiging isa ka sa kanila. Pero pag ikaw ay isang Kristiyano, isipin mo, tama, maraming biktima. Bakit pinaglalaban? Sabi nila, bakit pinaglalaban yung mga ganitong klaseng tao? Masama naman sila. Choices nila yun. Pero yung mga tao na hindi nila choices dahil na biktima sila sa rape, sa pagpatay, mga iba pa, hindi na choices yun. Bakit hindi yun nabinigyan ng katarungan? Tama sa sambat. Pero dahil sa political system or stuff, we need to pray as a Christian. Buksan natin ang ating kaisipan upang tayo ay lalong lumulog sa Diyos sa malalim na katatuhan. Kasi hindi natin ito kaya. Kasi kung ang ating governance ay influence of the system of the world, then we need to pray. Kasi ang kalaban natin is not laman at dugo. Ano kalaban natin? Espiritu na namamayani. Yan. Na nagpupulong sa'yo. Di ba? Kailan misis? Kailan lang? Doon sa hospital ng mother and child. May isang batang nagwawala. Binubulungan raw siya. Patayin mo na yung mga magulang mo. Patayin mo na yung mga magulang mo. Nakakuha ng bulpin. Pinagsasaksak niya yung kanyang sarili. Mabuti na lang may lalaki doon sa clinic nila sa adolescent at dinala sa ER at humupa. At kasi may galit sa kanyang mga magulang. Kasi may mga magulang na kaya ang anak lumalayo kasi nakasinto sa kanila yung pagsisisi, yung paninisi, na walang pagmamahal. Kaya kung may buong bulong sa kanya, natutulog din yung nanay mo, tatay mo, patayin mo na. Kaya, kakakatakot ko yung gano'n. Mga magulang kong kapatid, kung maintindihan natin dito sa Old Testament law, ngipin sa ngipin, mata sa mata, balik sa balik o ano paman, ito'y ginawa para ikaw ay magkaroon ng disiplina sa katawan. At masunod mo yung Ten Commandments, huwag mong pakialaman yung gamit ng kapwa mo, huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa. Pero hindi. Because human ay mayroong nature na makasalanan. At magkaroon ka lang ng pagbawi ng kasalanan, once you accept Christ as your Lord and personal Savior, then your life become a new person. Because you receive Christ as your Lord and personal Savior. Kaya nga dito, maintindihan natin yung principle of equal justice. Kaya nga sabi sa Levitico 24:20, baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung anong ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Wow. Kaya ito yung rito ng mga Muslim. Tinunan mo kami ng kamag-anak, kukunan ka rin namin. Tinunan mo kami ng alagang hayop, kukunan din namin kayo ng alagang hayop. Hindi lumabis, hindi sumobra. Based in the law. Kaya nga yung mga Muslim, ibig sabihin, may knowledge sila sa law, sa Old Testament law. Kasi nga, dahil kay Muhammad. Pero kung pag-aaral natin
yung grace ay hindi pa nakita. Marami na ngayong mga leader ng mga Muslim all over the world na nakilala nung pag-aralan nila yung life ni Muhammad at life ni Jesus. Jesus changed the world through His power and good work. Muhammad changed the world through His pakipaglaban. Basahin mo yung kanina sa paano siya nakipaglaban. Okay. Sa Deuteronomy 19-21, huwag kayong maawa sa ganitong uri ng tao, kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Parang pelikula ito ni FPG, di ba? Buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Diba? Blockbuster ito, noong 1986 ata ito, nung bago yung kanta sa Manila. Ibig sabihin, itong batas na ito ay ibinigay upang makita mo yung iyong pagkakamali, upang hindi ka nagagawa ulit. Pero sa tingin niyo ba, nasawa ka ba? Hindi. Yung mga kriminalidad ngayon, hindi siya na tatapos. Bakit? Kasi dinisiplin mo lang doon sa kanyang ginawa, pero hindi mo na-disiplin o nawala o hindi mo ginamot yung kanyang spiritual sin. Kasalanan. Ang ugat sa lahat. Dahil mayroon tayo na walang kasalanan at yung kasalanan na yan ay magkaroon lamang yan ng pagkagaling o kagalitan kung si Kristo ay kinilala mo sa iyong buhay. Yung kanyang dugo na nabuo sa cross ay ginawa mong panglunas sa iyong kasalanan. Nung tinanggap mo siya. Kaya nga, ito po'y sikat po ito sa mga magagaling na mga expert of the law. Ito po yung known po ito as the lex talionis. Ano ba yung the lex talionis? Ibig sabihin, the law of retaliation. Yung paghihingante. Sabi nga, covered what type of punishment should be meted out to transgressions. Ibig sabihin, lahat ng ginawa sa kapwa mo gagawin din sa'yo. Kaya nga sabi, it's limited retribution than that an offender would have endured. Magdusa ka kasi ginawa mo sa kapwa mo. Mahirap. Diba? Kaya ngayong iba nasabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Bakit nasa huli ang pagsisisi? Kasi gumagawa sila ng pamaraan na hindi na naintindihan ng kanyang buhay. Kaya nga, pag Kristiyano ka, maunawaan mo ng buhay, anong tinuro sa tinig? Maintindihan mo lang ng isang tao kung nasa church siya, kung naunawaan niya kung paano siya tinubos ni Kristo, kung bakit siya nasa church. Kasi pag hindi mo naintindihan, your life is like a wave of the sea. Parang pag saan yung hangin, yung kayo tinutulak. Pero dito, sa ating pag-aaralan ngayon, yung sabi nga dito, pakikipaglaban ay uri ng Old Testament law. Bakit? Kasi nga, ito yung batas para maibsad yung galit. Kaysa pumatay ka na lahat, gawin mo na lang base doon sa ginawa sa'yo. Equal justice. Pangalawa, ito na po tayo yung under the grace. Sige nga, sino kakalam na only by grace can we enter? Sige. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Ang ganda ng song na yan, di ba? Sa biyaya lang tayo nakapasok sa langit. Sa biyaya lang tayo naligtas. Sa biyaya lang tayo nabubuhay. Okay. Ang pangalawang puntos natin under the grace ay pagpaubaya. Sabi sa verse 39, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong kumanti sa masamang tao. Kung sinampal kayo sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Wow. Sino na ang nangyari? O sino na ang nagkaroon ng ganitong experience? Sinampal ka pala, maiinit ka na eh. Di ba? Gusto mo lang sumakit, tumalaki. Pero mayroong isang tao nagpinto sa akin ito. Sa buhay ko na naman bilang Kristiyano, hindi pa naman ako sinampal.
Pero kung mangyayari, ibibigay ko pa yung kaliwa. Pero huwag kong subukan sa mga kapitan. Kasi may ibibigay din ako na galing sa ibaba. Mayroon lang ako, isang dati ko siya bodyguard ng dating mayor ng Maynila. At naging missionary siya. Kung kilala niyo sa si Pastor Joe Gonzales. Kinakwento niya, wala na po si Pastor Joe Gonzales sa matay na po. Sabi niya, nagsishare siya ng gospel. Sinampal siya. Binigay niya yung kaliwa. Kasi pagsunod sa salita nito, isasampalin pa siya ng pangatlo. Inunahan niya. Walang sinabi ng Biblia na may pangatlo. May dalawa lang. Kaya, ano po ba ang ating pananaw dito? At ang sabi nga ng Biblia, pag mayroong sumampal sa iyo sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Anong ibig sabihin dito? Na magpaubaya ka sa mga tao na mayroong hangaring masama. Because God is alive! At ang sabi ng Diyos, ako ang maghihigante. Pag ang Diyos ang naghihigante, pag ikaw ay tunay na mayroong relasyon sa Diyos, pag ikaw ay tunay na mayroong tamang pananaw sa Diyos, ikaw ay tunay na lunuwaan mo ang kaligtasan mo sa Diyos, ikaw ay mayroong personal relationship with God, then you can say, God is my judgment, God is my protector. Kaya dapat natin maintindihan yan. Pagpaubaya, ang sabi nga ni Jesus, ay hindi nagsalita laban sa paggawan ng katarungan doon sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, ang Roma chapter 13, 1-4, basahin natin sabay-sabay. Sige po. Ang bawat tao sapagkat walang pamalang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ay nagtatag ng mga pamalang umiiran. Kaya nga, ang lumalaban sa pamalaan ay lumalaban sa tinalaga ng Diyos, at sila ay nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang gumagawa naman ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat na matakot dahil sila ay may kapangyarihan magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Ano ang nais dito? Even the government ay mayroon tayong protection. Mayroon tayong batas upang magkaroon ng asunto, magkaroon ng cases para ihayag pag hindi Christian ang kasama mo o mga tao hindi ko nasaktan ka, gamitin mo itong mga batas na ito to defend yourself. Kaya nga, ano po ang ating matutunan sa pagpapayan? Nagtiwala ka sa kakayahan ng Diyos na siyang kumilos sa buhay mo. Nagtiwala ka na yung Diyos mo ay may kapangyarihan to protect you. Yung Diyos mo ay may kapangyarihan upang ipagtanggol ka niya. Anong sinasabi ko rin? Buhay ni Jonas. Diba? Sabi ng nasa barko, lumalakas ang lumalakas yung bagyo. May na tao bang may mga kasalanan dito? Sabi ni Jonas, huwag na kayo magtapon ng mga gamit. Ako na lang itapon nyo. Ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng bagyo. Sa pamilya, pwede mo bang sabihin na ako ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganito, hindi nagkamasmalas sa buhay natin. Alam mo ba, hindi ko totoo na yung sinasabi nila na maging malas sa buhay mo kung maging totoo ka sa iyong panapala. Hindi totoo yan. Yan ay ininjik ni Satanas para ikaw ay hindi pagpalain ng Diyos. Once you stand your faith, once you feed to the Lord Jesus Christ, once you total submitting your life to the Lord Jesus Christ, your life will be a blessing to someone. Your life will be a blessing to your family. Kaya nga, dapat natin makita yun kasi pag hindi natin makita yun, maraming i-inject sa hindi Satanas na hindi ka nais-nais. Kaya nga, dito, pagpapaubaya, ano po makikita natin dito? The Lord seems to be speaking in hyperbolic term. Ano ba yung hyperbolic exaggeration na yun? Hindi po. Binigyan niya ng daan, kudiin, yung isang explanation para higit natin makita yung hinaharap. Kaya nga, take the lesson of non-retaliation para makita mo na hindi ka dapat maghiganti. Why? Because you have God
Why? Because you have relationship with God. Why? Because God is your protector. Kaya generally, it commands us to have a generous and compassionate attitude toward the needy. Kailangan makita natin ito. O kailangan, ano ba yung sinasabi rito na yung pisngi? Di ba? Yung masakit po yun. Di ba? Masakit yun. Kaya nga, yung iba pag nasampal sa pisngi, di ba? Nakakita ng star. Yan. Akala nila sa langit na sila. Pero dahil sa nag-iiba po yung kailangan dahil masakit po yun. Pero ina-advise po tayo dito ng Biblia. The Bible advises us of Jesus Christ. Ayun sabi niya na huwag natin gantihan ang masama. Bakit ang gagawin natin? Gantihan natin mabuti. Bakit sinabi ni Jesus Christ na love your enemy? Bakit kaya? Bakit kaya sinabi niya love your enemy? Kasi nga, pag iniibig lang natin, yung katabi, tingnan yung katabi mo, pag yan lang iniibig mo, mabait yan, nililibre ako, pag pupunta ko sa bahay, talaga mayroong aking islam. Pag yan lang ang iniibig mo, ano ka iba pagkakaiba natin sa mundo? Yan din ang ginagawa ng mga taong makasalanan, sabi ng Bible. Dapat ibigin mo yung mga taong galit sa'yo para pag siya'y natutulog, hindi siya makakatulog. Bakit? Masama na ako sa kanya. Mabait pa rin siya sa akin. Sino nag-glorify? Nag-promote ang kalooban ng Diyos because this person ay hindi makatulog dahil ikaw ang naiisip because of your goodness toward that person. Kaya mga magulang ko kapatid, bigyan natin ng magandang damdamin ng ating kapwa. Unawain natin. Mamaya, bibigyan natin. At yung mga application dito sa 4 areas, yung pagsampal, di ba? Una, pagsampal. May mga legal yan. Pero, ibibigyan natin ng pag-aaral ngayon. Doon, under the grace. Pangalawa, kung isanggal ka ni naman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balaban. Alam niyo po ba yung damit ng mga Hudyo, may balabal lang na nakatakip. Tapos pag hinubaran mo yan, pag tinanggal yung balabal, sino nakakita ng mga bata ng mga panahon ay lampin na nilagyan ng imperdible? Yan. Ang mga Hudyo ng panahon, nakalampin lang siya kahit adult na sila, yun ang pinaka-break nila. At kaya pag tinanggal mo yung balabal na yun, at binigay mo sa kanya, yun ang nangyari kay Joseph. Diba si Joseph? Araw-araw, tinutokso ng asawa ni Potiphar. Joseph, where are you, Joseph? Sabi ni Joseph, naglalaki kasi si Joseph. Pag tinignan mo si Joseph sa kabataan, parang si Roger yun eh. Gwapo-gwapo, pati puno, di ba? Di ba? Sabi Joseph, hindi pinapansin ni Joseph kasi yung kanyang focus ay mabigyan ng glory at Lord sa pamagitan sa pagsunod kay Potiphar, yung kanyang amo. Nag-inis na si asawa ni Potiphar. Hindi pa ako maganda. Matigin siya na nagdod ng mga cosmetic product. Siguro kaya ang sagot, pag mapansin na kami Diyos. Sabihin nyo, ganda na yung tao, di ba? Kasi gusto natin mapansin tayo. Sabi ng asawa ni Potiphar, bakit kaya? Dadaanin ko na sa dahas si Joseph. Yung ginawa niya, hinablot niya ang kasuotan ni Joseph. Nung tumakbo si Joseph, yung damit niya, yung dampin na naka-perdible, yung mga tinali sa pagkabilang tumakbo. Kayo po ba, handa po ba kayo tumakbo for the glory of God? O ayaw yung tumakbo for the yung tawag na matamasa yung world system. Kaya dito, ang ating binibigyan dito ay pagmamahal. Kasi, okay, kung gusto mo yung damit ko, sige nga, Pastor, subukan natin. Gusto ko yung pagbata mo ang damit mo, saka pantalon mo, saka sapatos mo. I-provide na ako ng tuwalya kasi umuwi ako na nakatapis ng tuwalya sa bahay. Nakikita ko ninyo. Alam mo ba yung itong damit ko? Kung kanino ko? Binigay ko ng vice mayor ng Kalunte.
Candelaria. Vice Mayor siya kayo. Kasi ang kanyang nasawa, ito po kasamahan ng business. Tatlong binigay niya, 2 pulot sa isang ito. Hindi ko pa nakikita si Mayor. Nakita ko na noon sa mga activities, pero hindi nagpasalamat sa kanyang asawa palati yung nakikita. Pero, yung blessing, kaya nga dito makikita natin pagmamahal. Government demand na mahalin mo, pero dapat bukal sa ating puso, because this is the will of God to love your neighbor as yourself. Di ba? Mahalin mo yung kapwa gaya ng sarili mo. Kaya nga pagdating doon sa yung 10 commandments, di ba? 1 to 4 is vertical relationship. Inaayos mo yung relasyon sa Diyos. Yung 5 to 10 is yung horizontal relationship. Inaayos mo yung relation mo sa kapwa mo. Kung dumating si Jesus Christ under the bed, ginawang dalawa. Mahalin mo ang Diyos sa buong isipan, buong lakas, buong kaisip, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Mahalin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Dalawa na lang. Kaya dito, sa sinabi ng Lucas, subalit sinabi ko sa inyo, nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong kaaway, gawa ng mabuti ang napupuon sa inyo. Bakit? Kasi nga, pag hindi natin mahalin ito, we are like the pagans na walang kilala ang Diyos, na minahalan nila yung nagmamahal sa kanila. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan lang ba mamahalin mo? Para maging iba at maging light and salt of the world ka, maging kakaiba ka at mayroon kang kakaibang buhay bilang anak ng Diyos, mahalin mo yung hindi ka dapat mahalin. Yun po ang pinag-utos. Magagawa mo lang ito kung ang puso mo ay totally true because you walk in the light of righteousness. Sabi nito, kapag ginawag tayo ng mali, hindi tayo dapat magpaudyok sa espiritu ng kapuutan. Hindi magpamalas tayo ng pamaraang nakasentro kay Kristo at sa kanyang kaharian. Ang ating pakikitungo sa mga di mabuti sa atin ay yaong nakapag-aakay sa kanila na tanggapin si Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas. Ito po yung goal natin na sa Christian. Na makilala si Kristo through our life, through our living, through our testimony. Makilala si Kristo. Sinabi nga ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang ginagawa. Diba? Nakapako siya sa krus. Nasasabi pa niya, Ama, patawarin mo, ikaw ba? Pag mayroon bang, ako, nanganasan akong minura, nanganasan akong pinagsalitaan, bumingiti lang ako. Ibig sabihin, Lord, hindi naman nila alam kung kanyang ginagawa. Patawarin mo sila, hayaan mo. Ikaw lang kung paano mo lukas sa kanyang puso. Kasi, pag ginantihan mo yan, at nag-verbal talking at yan, magkaroon kayo ng verbal abuse at mawala na ang dignidad mo bilang sa Christian. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya ay namatay. Kaya mo ba? Even you are facing death ng buhay mo, kaya mo, Lord, patawagin mo sila. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, yung mga namatay sa daan, sa dagat, na pinatay, na hindi nila pagtanggol ang sarili at nagtiwala sa Diyos, magkakaroon ng buhay yan at kasama ni Kristo mabubuhay na 1,000 taon at maghahari na kasama si Kristo. Bakit? Yun ang pribilehiyo ng mga tao na ipinagkatiwala sa Diyos at kanyang buhay. Kung babasahin mo ngayong historical book ng Christianity, makikita mo sa panahon ni Nero, yung dinaanan ng mga Kristiyano, nilagay sa doon sa isang pulisyo. Di ba? Pinakawalan yung lion at sila sinila. Hindi sila nakatubili. Ang isa lang sila bilang mga tagapamahala. Itakwin niyo si Kristo ay mga kawalan. Paano kayo? Kahirapan na ng buhay niya bilang si Kristo. May service dito.
May imbitahan kami kaibigan. Sino na? Kung sasabihin mo, kay Kristo ako. Hindi naintindihan yung kanilang mga declaration that sila ay kay Kristo. Pero kung ang buhay nila titignan, maraming agam-agam. Bakit? Kasi mayroong pressure sa kanila na hindi nagpasasako kay Kristo. Kundi yung kanilang kalooban. Ang tawag ka doon sa pinag-aralan nila yung tatlong klaseng tao? Carnal person. Tinanggap si Kristo, tagapagligtas, pero hindi Panginoon. Number 3, doon sa under the grace. Paglilingkod. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasalin ang kanyang dala ng 1 milya, pasalin mo yun ng 2 milya. Hirap ito. Kasi tayo ay nagpipray ka lang ang ganyan, di ba? Nakalihan, mamaya-maya. Siyempre, pababa na pababa kasi may pressure, pababa. Hindi mo ka magtiis, di ba? Sa pagkain na lang, di ba? Paano mo makikita na nagiging self-centered person ka? Dapat ikaw mo. Nakilahiya ka ako. Pinumuna ako sa church na, Pastor, sa'yo. Hindi naman akong bossing dito. Siguro ng bossing. Kung may bossing man dito, yung PIC natin ang bossing. Ako ay tagapag-ano lang ako. Kung ako may ikukumpara sa tagapag-selfie, ako ay aliping sa gigilid. Nagigilid lang ako. Hindi ako namamana. Gusto kong maintindihan natin yung ating buhay. Dito sa mundo nito. Paglilingkod, sabi nito, compels is a technical term that refers to the law of imprisonment. Ito po ay mahinig po yung mga English dito, yung mga siya po, Britannia. Pagdating sa mga imprisonment. Ako, dahil mo yan, ito po gumagamit sila kasi nung unang panahon in Roman time ay may mga imprisonment talaga na katulong yung mga civilian para dalhin yung mga gamit. Maging yung mga sundalo natin, yung mga balikatan, di ba, mga kita, katulong para dalhin yung mga gamit. At ang sabi nga doon, pag nag-request yung Roman soldier na dalhin mo ito na sa milya, gawin mo ng 2 milya. Ito po yung sinasabi, paglilingkod. Ibig sabihin, dahil hindi ka reklamador. Ano wala mami? Walang nai? Ano walang sila nagbigay ng mga pagkain, di ba? Sila nagbibigay ng dapat, hindi ka nahihirapan sa pagbibigay ng tuyo lang. Baka naman nahihirapan ka, tutulong na ako, baka hindi na maging tuyo ito. Magiging may sabaw na ito. Hindi natin naiintindihan. Naging pabigat tayo kasi hindi natin naunawaan kung ano yung pinagdadaanan ng iba. Akala natin, pag walang sakripisyo, sabi ko nga, walang binipisyo. At pag walang binipisyo, walang dibidindo ang buhay ng tao. Kung may sakripisyo, may binipisyo at mayroong dibidindo. Maraming tao mababas yun. Nakakatatso naman yung anak mo na yan. Nakakatatso naman ang buhay mo. Diba? Nakasinto si Lord. Kahit ang dami mong ginagawa, you are obedient Christian. Kaya nandito sa paglilingkod, sa Roman government could praise anyone into a service to carry alone as far as 1 mile. Pero ginawa ni Kristo ng 2 mile para makita nila na kung ikaw ay pinagharihan ng Diyos, lubos-lubusin mo na ang pagtulong. Sa Matthew, record ng Roman officer, di ba? Sa Matthew, ang sabi diyan, nung si Jesus ay papunta na sa Golgotha, nakasalubong nila si Simon, ng taga Simon of Cyrene, sa chapter 27, verse 32. Sabi ng sundalo, "Oy, hirap na si Lord Jesus, hirap ng Panginoon, ikaw lang magbuhat sa kanyang cross." Hindi sila makatagi, kasi tutuhan na talaga ng mga Roman soldier, Roman officer. Kaya pag pinakita sa'yo, at hindi ka nagmamaktol, di ba? Karamihan ngayon, ang pinagawa mo lang ng kunti, nagmamaktol na. Kasi bakit? Nalingat lang sila. Wala na sila doon sa kailangan mo. Di ba? Tinanggal mo yan doon. Di ba?
kahit sa loob ng tiyak, nagtutok-tok-tok ka. Hindi mo nakita yung pinagharian ka ng Diyos. Hindi mo nakilala ang sikat. Bakit? Kasi wala ang puso mo doon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi gusto mo masaya ka, gusto mo maganda ang ginagawa mo, hindi mo alam na ang Diyos ay nagtitiis lang sa iyo. Dahil mahal ka ng Diyos, gusto niya magbulat ka sa katutunan. Sabi doon, there was a principle drawn by the scribes and Pharisees doon sa Leviticus, di ba? Kaya mga Pharisees, galit na galit kay Christ. Bakit galit sila kay Christ? Kasi pinunan ni Kristo, magaling kayo magturo, pero yung kamay ninyo ayaw namang tumulong sa iba. Iba ang Kristyanismo, sabihin mo sa katabi mo, iba ang Kristyanismo. Iba tayo! Handa tayong tumulong kung nakita natin, di ba? Pag ikaw ba ay sumakay sa electric, nakita mo talaga may edad. Ako, pinapaupo ako. Pero kung nakita ko naman na malakas, ay hindi ako matayo kasi it's the way you observe the situation. Sa Leviticus 19:18, sabi, huwag kang maghiganti o magtanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Sa Old Testament, nandun na pala ito. Pero mayroong law Old Testament to kasi ang tao, bakit? Matigas talaga ang ulo. Gusto kong mapakiganti kasi nandun yung kasalanan. Bakit? Wala pa kasi yung tagapag-alis ng kasalanan sa sanlibutan. Naka-looking forward naman sila kay Christ. Tayo, looking backward kay Christ. Natapos na, tinubos na ang ating kasalanan. Sila, hindi pa. Wala pang antidote sa kasalanan. Kaya mayroong law of the Old Testament. Gilid sa gilid, mata sa mata. Balik sa balik. Paa sa paa. Pangapat po, dito po tayo magtatapos. Bigyan mo ng nangihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihirap sa iyo. Sa San Nicolas, magiging wise tayo. Sa San Nicolas kasi, Bible study ko noong 1996. Sumasama ako sa missionary na si Dr. Ron Gap ng International School of Theology. Bible study ako yung kanyang apprentice. Tumitingin na ako, sabi yung kanyang ginagawa. Ang nangyayari, doon sa San Nicolas, yung mga tao doon ay talagang gustong magkaisa sa kapwa. Ano yung magkaisa? Kasi nakita niya, kumukulong kami, nagbibigay kami ng bigas. May isang sitwasyon na may tao na humingi sa akin. Brad, sa inyo ko lang i-expose ha. Ang pangalan kasi sa akin, sa Nicolas dati, 1996. 1995, hindi pa ako pastor. Sumasama lang ako. Doon sa ano. Ang tawag na sa akin, pero huwag yung ipasabi kasi, malayo po yung mukha ko. Ang tawag na sa akin, ang tawag na sa akin, Brad Pitt. Sabi ko sa nilawang, ngayon ko lang na-realize na nagpapakalo si Rex, sabi ko, huwag nyo ipagmamalaki. Sabi ko, sabi niya, Brad, sabi niya, Brad Pitt, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, ano yun? Sabi nga, wala kaming bigas, pwede po ba kaming bigyan ng bigas? Ay, ganun po ba? Wala kayong bigas? O sige, halika, bibilahin kita ng bigas. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ikaw pang bibili para sa amin? Huwag na. Tira mo na lang kasi para ako nang mahal ng bibili. Pag ganun po yung usapan. Alam mo yung tao na sugat ko. Sabi ko sa kanya, sorry. Gusto ko kasi bigyan ng bigas at samahan kita pagdating sa pamilya. Para nakabili ng bigas. Sa Binondo, yung ako pa may hawak ng 7 AM service sa Binondo. Sabi ni Pastor Gig sa akin, ikaw ang mag-entertain ng mga humihingi sa church sa office hour. May mga humihingi, galing pa ng munti. Pinapakita na pa ng tato. Tato na dragon, tato na agila, tato ng bayawak. Iba-ibang tato. Sabi sa akin,
nagsishare ako ng gospel, kumustahan kami. Tapos pagkatapos na, yung conclusion niya ay manghingi kasi gusto niya umuwi sa Baguio. Yan. Ay, ganun po ba? Taga-Baguio po ba kayo? Yes, Pastor, kalalaya ko lang eh. Kalalaya lang niya. O sabi ko, sa isip ko, sana malaya ka na nga. Okay. Sinamahan ko pagdating sa station ng bus. Binilhan ko ng ticket, binigyan ko siya ng pangmerinda. Pero mo, gasto siya, binilhan ko ng ticket, binilhan. Pero balita, sa mga natulungan namin, mayroong raw iba na bumababa at binibinta yung ticket. Yung ticket ay 500, gagawin niya. So, sinong bibili ng ticket, 399 na lang ito. Ikaw pupunta sa Baguio, mura na ito, 399. Kasi nagbago ang isip ko, hindi na ako uwi. Parang gano'n. Kasi bakit hindi bibili? Maraming gano'ng mga skill ng mga tao na gusto lang makiisa o makaisa sa kanila. Kaya, pag hindi tayo, sabi nga dito, give to the one who begs from you. Christians should help those who are truly needy, but they are not required to give foolishly. Pag ibig sabihin, maging, sabi nga ni Jesus Christ, maging tapat kayo ng gaya ng kalapati, maging matalino kayo ng gaya ng akas. Alam natin kung ano yung tao na to. Di ba? Pag alam mo sa garol yan, manginginom, bibigyan mo ba? Di isang isis mo na ibibigay, ng bigas, maging wise tayo. Kasi, ako, mahilig ako mag-testing sa mga tao pagdating sa man. Titignan ko kung ano yung buhay ang pagpunta. Kasi kung hindi nagbago ang buhay, alam ko, nakikita ko gamitin ng Diyos ang anumang mayroon tayo para yung personal na kailangan sa Panginoon. Pero dapat makita niya yun sa kanyang sarili. In Thessalonians 3:10, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat. Sino dito yung mga gulang na nagpupuri kayo sa Diyos kasi yung anak ninyo ay nagbubugas ng pinggan? Kasi karamihan nagdadagdag. Parang pasakit. Pero kung ikaw ay masaya habang naghuhugas, pagpapala ka sa magulang. Purihin ang buhay ng ninyo dahil pinagpala kayo ng magulang. Pero kung kayo ay puro tok, na mo, hanggang magiging yung magulang ay katakot-takot na tok-tok na mabuti. Ano po ang gusto kong mangyari ngayon? Pakipaglaban under the law, pagpaubaya, pagmamahal, paglilingkod, pagtulong. Gusto kong maintindihan natin lahat. Na ginawa mo ba yan bilang obligasyon o ginawa mo yan? Because this is your nature as a Christian. This is your nature as a follower of Christ. Ano po ba yung uling pang-awit kanino kanina? Ano ba yung magandang awit kanina? Natin magiging response. Ha? So, awitin po natin, praise and worship. Awitin natin yung kalakip ng awitin. Bago tayo magkaroon ng closing prayer. Sige po. Awitin natin ito from the heart. Walang
gaya ng dagat na pinapa Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo Sing it again prayerfully. Kung mayroon, sa libong sa'yo puso ko ay sa'yo Panginoon, maraming salamat sa bagay ito. Salamat sa Diyos dahil pinapakita mo ang mga naging salita. Tulungan mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan na tunay na naiintindihan namin kung bakit kami nandito sa simbahan, Panginoon. Because we are under your grace, O God, na mayroong pagmamahal, pagpapaubaya, ang paglilingkod at pagtulong Panginoon sa aming kapwa. Halisilan mo namin ng Diyos ang pagkontra, pagkikipaglaban sapagkat ito po ay panahon pa ng kami o ang aming mga ninuno ay under the law. Kaya Lord, maraming salamat sa umaga nito. Salamat sa umaga nito, Diyos. Tulungan mo po kami ng aming puso ay tunay na mayroong pagmamahal sa iyo. Tulungan mo po kami na lumago sa iyong pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo po kami na makita namin nung inventory na yung sarili, Panginoon, kung saan kami o anong oras ang aming ginugugol at masigit pa doon sa oras na aming ginugugol sa iyo, Panginoon. Nawala na ang pagmamahal namin sa pagsamba dahil malayo na ang aming puso isipan. Dahil nakontamina na ng sistema ng mundo. Nawala na ang pagmamahal sa amin ng devotion. Dahil hindi lang nasunod yung kagustuhan namin. Ayaw namin magpakorek. Dahil sa tingin namin magaling kami. Pero kami kampalay may mga sakit na. At malala na ang karamdaman ng ating spiritual dahil sa katigasan ng aming mga puso at isipan. Lord, maraming salamat na sa araw na ito ay tinukurik mo o tinatama mo ang aming mga pananaw bilang isang mga Kristiyano. Ang pagpapala ng Ama, ang pagkikipisa ng Anak, at ang pangunguna ng Banal na Espiritu Santo mula noon, ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi, Amen. Yun po nagtatapos yung ating panagpapalagay.